Isang pinagpalang araw mga kalagan. Samahan niyo naman ako ulit sa isang ecotourism na destination dito sa Tagaytay City. Ito ang SBD Farm na matatagpuan sa Arnoldos Road, Barangay Maitim 2nd East, Aguinaldo Highway, Tagaytay City, Cavite. Ang SBD Farm ay may 1 oras at kalahating layo sa timog Metro Manila. At itinuturing na pangalawang summer capital ng bansa ang Tagaytay City. Dito na tayo papasok sa SBD Farm. Ang SBD Farm ay pinapaboran ng mga lokal at dayuhang turista. Sa kadahilanan nito, ang SBD Farm ay isang lugar na katahimikan, pananampalataya, pagsasaka, pagkain, at pagpapanatili. Ang SBD Farm madali matagpuan sa pamamagitan ng mga landmark nito. Isa ang Divine Word Seminary Tagaytay at katabi ng Pink Sister Convent at chapel ng Holy Spirit Mission. Ayon sa namamahala ng SBD, nagpasya siya na linisin ang kanilang bakanting lote sa loob ng SBD upang magamit ito at masaka, mataniman ng mga organikong gulay, puno ng prutas, at mag-alaga ng mga hayop tulad ng mga manok, itik, pabo, baboy, baka, at mga kambing. At dito rin nagkaroon ng trabaho ang mamamayan ng SBD sa pamamagitan ng paggawa ng SBD Farm or SBD Laudato Si Farm or SBD Farm ang tawagin sa bagong pasyalan ng Tagaytay. At ang SBD Laudato Si Farm or SBD Farm kung tawagin ay may 6 na hektar ecotourism and agricultural farm outside Aguinaldo Highway. At ang SBD Farm ay sinimulan ito ng mga taga Societas Verde Divini o Society of Divine Word SBD Tagaytay Community noong kasagsagan ng buwan ng COVID-19 pandemic. Alam niyo mga kalagan, ang SBD Farm ay hindi lang magandang tanawin, magandang pasyalan at solim na lugar. Ito ay tumatanggap sila ng mga walk-in na bisita. At ang napakaganda pa, libre ang entrance fee, parking fee, at pwede rin dito gumamit ng cottage na walang bayad. Mga kalagan, hanap muna tayo ng parking. Medyo puno na sa harap, dito tayo sa likod. At para makapag-attend tayo ng banal na misa dito sa SBD Farm Chapel. Roots and leaves, soulless things, come and
Ngayon mga kalagan, samahan niyo ako ikutin natin ang SBD Farm. Pagkatapos mag-attend ng banal na misa dito sa chapel ng SBD mga kalagan. Ito yung nursery nila mga kalagan, nursery. At dito na tayo sa SBD Farm. Ikutin natin mga kalagan kung ano ang mga pananim nila dito. Naglalakihang alukarya mga kalagan. Mga ilang taon na kaya ito. Yun ang hindi ko natanong dito sa SBD. Malaki na lang po yan. Kita na yan mga kalagan sa highway ng Aguinaldo. Yung mga alukarya na yan mga kalagan. Roots and leaves. At ito naman ang Divine Word Seminary Tagaytay. Ito yung building ng mga nagpapari dito sa SBD. Ang SBD established in 1933. The seminary is owned and administered by Society of Divine Word, in Latin word Societas Verbi Divinae or SBD. The primary purpose of seminary is to prepare missionaries for the both of Philippine and foreign missions. Balik tayo ulit mga kalagan sa farm ng SBD. Sumilip lang tayo doon sa seminaryo mga kalagan. Yun pala ang school ng mga seminarista. Yan, mga iba-ibang pananim na dito sa SBD. Hindi lang natin alam kung ang mga pangalan yan. Ito naman mga kalagan, pizza yung nasa loob. Yan, may cover lang siya para hindi masyadong matutuyo ang mga dahon niya. At ito naman sa kaliwa, dyan din ang mga cabbage, mga kalamansi. Ayan, yung iba naman, kinokultivate pa lang yung mga lupa para taniman ulit. Baba lang tayo dito sa unahan mga kalagan. Tingnan natin ang kanilang mga alagang hayop. Solo ko lang dito, ako lang ang bumaba. Nakita ko lang itong daan. Negosyoso lang tayo kung ano ang mayroon dito mga kalagan. Yan. So, punta na tayo. Yun. Kita ko na. Yung mga poultry ng manok at saka kanluhan ng mga baka mga kalagan.
Silence please daw. Silence please. Maingay ako eh. Yan mga kalagan yun. Mga kalagan din dito sa kanan. Meron pang ano ba to? Botanical area dito mga kalagan. At ito yung maliliit na tulay. Pasok tayo doon. Habang wala pang tao. Ako lang dito mga kalagan pumasok. Tingnan natin ang kanilang mga livestock. Yan. Ito yun yung poultry nila. At dito yung sa kabila yung baka. Yan, may pato, pabo, sari-saring manok. Yan, yung malalaking manok, ang RR ang tawagin. Tapos dito sa taas, yun, nandito ang baka nila mga kalagan. Yan, baka. At nandito yung mga pananim nila. Yan, dragon fruit mga kalagan. Mayroon dito dragon fruit, plantation ng dragon fruit at saka sa likod papaya. Mga papaya yan mga kalagan. Ang lawak pa doon, hindi na natin pinuntahan doon sa likod yon hanggang doon. Yun. Ito. Yan, ang dami. Yan. May bunga na ang dragon fruit nila mga kalagan. No? Balik tayo. Tingnan natin mga kalagan kung ano ang iba pang mga alaga nila dito na hayop mga kalaga. So, mainit. Pasokin natin dito kung ano ang nandoon pa. Yan. Pasok tayo dito mga kalaga. Puros manok mga kalagan, mga bago, mga sisil. At dito, yun, may silang native na baboy mga kalagan. Mga native dito sa kanan at saka yung manok dito pala, nag-uumpisa pa lang sila magpadami. Kaya karamihan pa mga sisiw yan mga kalagan yun. Ito, mga bagong manok daw yan. Ayun sa nakausap ko kanina. At meron na rin ditong pabo sila mga kalagan. Yan, ang laki niya. Balik ulit tayo mga kalagan sa taas para maikot na natin ang SBD Farm. Balik na tayo sa taas mga kalagan. Walking lang tayo kahit mainit pero malamig ang simoy ng hangin dito sa SBD Farm, Tagaytay City. Binahagi sa amin ni Father Sam Agkarakar, pinuno ng SBD Tagaytay Community at DWST Rector. Ang SBD Farm, isang malugod na kanlungan para sa pag-iisa at tahimik na panalangin. Sikat din ito ngayon dahil sa mga ani ng sakahan ng mga organikong gulay at prutas. Makikita natin dito sa paligid. At ang SBD Farm ay naghahangad ng maging isang matanging espiritual na kanlungan kung saan ang isa ay maaring magpag-usap sa Diyos, sa iba at sa kalikasan hanggang ninanamnam ang mga produktong organiko. Ang farm ay nagtakda ng 6 na front approach sa sustainable development na kinabibilangan ng pagsasaka, enerhiya,
tubig, kabuhayan, kaalaman, at pamumuhay sa pamamagitan ng pinakamainam at pinagsamang paggamit ng mga napagkukunan tulad ng teknolohiya at pagbuo ng kakayahan bawat isa. Ang SBD Farm nakaka-generate ng electricity dahil sa paggamit ng 70% solar power. At sinasagawa rin dito ang 5 R's na waste management, like to reduce, reuse, recycle, recover, and residual management. At sa taas ng farm, may isang katamtamang coffee shop at restaurant. Meron isang lugar kung saan ang mga bisita ay maaring bumili ng mga organikong ani, sariwang gulay, at mga halaman na lumalago sa loob ng site. At ang Sandra Pael Vegetable Store, nag-aalok ng mga organikong gulay at prutas, na ang lahat ay galing sa bukid ng may pagmamahal at pangangalaga. Sa loob ng lunti ang lupain, may isang tahimik na bandana ng hardin at groto ng berhin ng mga dukha, at isang walang pader na kapilya kung saan maaring magnilay at manalangin sa Diyos. Para sa kaalaman ng lahat, ang SBD Farm ay bukas tuwing weekdays, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At tuwing weekends naman, Sabado hanggang Linggo, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Yan po ang schedule ng operation dito sa SBD Farm. Ayon sa kaalaman, ang SBD Farm na pangalan ay nakuha sa inspirasyon ni Pope Francis last 2015 encyclical Laudato Si or Care of Our Common Home, kung saan binanggit niya ang panawagan ni Mother Earth habang siya ay ngayon ay sumisigaw sa atin dahil sa pinsalang idinulot natin sa kanya sa pamamagitan ng ating irresponsableng paggamit at pag-abuso sa mga bagay na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. At hiniling sa lahat na tumulong at kumilos para sa ligtasan natin at kapayapaan. Ang SBD Farm, mayroon mga farm-to-table na restaurant at iba pang mga pagpipilian na pagkain at inumin na magagamit sa inyong pagbisita. At ang SBD Farm ay magalang at madasaling nakapaligiran. Ang farm ay isang prayer park na nagtataguyod ng isang tahimik at mapayapang kapaligiran. Hinihikayat ang lahat na mga bisita na iwasan gumawa ng malakas na ingay at gumawa ng mga nakagagambalang aktibidad at maaring makagambala sa mga panalangin o nagmumuni-muni sa iba. Roots and leaves, soulless things, calm and still, and earthly chill.
Sa loob ng mas malawak na kalawakan, maaari ding magdasal sa Stations of the Cross sa malapit ng hardin ng Gethsemane o magkaroon ng relaxing time sa gazebo or sa St. Peter's Fish Pond. Higit pa rito, maaring sundin ang isang landas sa Seven Sorrows of Mary up the Hill of Transfigurations bago makarating sa isang rebulto ng Sacred Heart of Jesus, kung saan nagkaroon ng espesyal na devotion ang tagapagtatag ng SBD na si St. Arnold Jansen. Roots and leaves, soulless things, calm and still, and earthly chill. As stars look down, they hear the sound of silent screams from fallen dreams. Lay secrets of forgotten places, the forest sleeps, never forgetting the faces of past. Trails of stories untold. Tales of glory unfold. Roots and leaves, soulless things, calm and still, and earthly chill. As stars look down, they hear the Dito naman sa bundok na to, mayroon Ecos Spirituality Center na ginagamit para sa mga pastoral ministry ng SBD community at mga bisita. Sa kanang bahagi, may ilang cottages sa loob ng Holy Spirit Hermitage
Ang parehong mga lugar ay maaari ding gamitin para sa mga seminar, workshop, at magdamag ng pamalagi at kung saan ang espiritualidad ay nakakatugon sa kalikasan. Ang Holy Spirit Hermitage na binubuo ng mga malalapit na kubo at magagamit din para sa panalangin at pagmumuni-muni. Para sa in-house at overnight retreat house recollection, ang Eco Spirituality Center ay ginagamit para sa mataimtim na panalangin at pagmumuni-muni. Forgetting the faces of us. Trays of stories untold. Tales of glory unfold. Roots and leaves, soulless thieves, calm and still, and earthly chill, as stars look down. At para sa mga naghahanap ng napakapanabik at komunal na karanasan, ang St. Peter Fish Pond at Gazebo ay ang perpektong lokasyon. Para sa malalaking grupo sa Gazebo na nagbibigay daan hanggang 100 na tao na magsasama-sama para sa espiritual na paglago at pagbabagong lakas. At maaari ka ring makisali sa mga aktibidad sa pangingisda at pagpakain ng isda sa fish pond. Buried deep lay secrets of forgotten places. The forest sleeps, never forgetting the faces of us. Trays of stories untold. Tales of glory unfold. Roots and leaves, soulless thieves, calm and still, and earthly chill, as stars look down, they hear the sound of silent screams from fallen dreams. At inaasahan ng SBD Tagaytay Community na ang Laudato Si Farm or SBD Farm ay hindi lamang isang showcase para sa organikong pagsasaka, kundi isang spiritual at oasis para sa mapagnilay-nilay
na makipag-ugnayan sa lumikha ng inang tikasan. Hanggang dito na lang mga kalagan. Thank you for watching. Please like and subscribe Laagan 2021.